Doon sa konsepto nung paggawa, brother, katulad nun yun, tama ka nga doon sa sabi mo. Marami nga talagang iba't ibang acts of worshiping. Are you now open on establishing an organization? Naiintindihan ko yung konsepto na may diferensya yung dating pangangasiwaan. Hindi naman ako bulag eh, nakikita ko yun eh. Hindi rin naman ako bulag at the same time doon sa konsepto na pagkalabas sa isang organization, kailangan may sasalong organization sa kanila. Otherwise, sa mangyayari, papunta ng ateista, papunta ng agnostic, papunta ng mga kalabang mga religious organization na mga natalo naman na ni Bradelli. Ang pinagmamalasakitan ko yung mga bago. Yung mga matatanda, understood na yun eh. Kasi sasamba sa espiritu at sa katotohanan, understood na yun, naintindihan na nila yun. Alam na rin nila kung paano yung mga dating pagsamba na tinuro ng kapatid na Eli. Pero naiintindihan ko rin naman at the same time na mayroong mga bago na talagang asing kapapasok-pasok lang dun sa organization na kailangan ng tagapagturo sa kanila kasi mga hindi pa ito nakakakain ng karne. Mga gatas pa ang pagkain nila eh. I'm coming from the perspective na paglabas sa MCGI, sinong sasalo sa kanila? Gusto kong matutunan, brother. If you can share with me a path or a direction that yung mga tao pwedeng mapuntahan paglabas nila dun. Kasi I am really concerned dun sa konsepto na pag lumabas walang mapupuntahan. Tapos ang mangyayari, kakalat ngayon ng mga tao. If it is possible, at least have a group session or an organization na kahit charitable institution lang muna sa pansamantala kasi it sounds to me like people are scared of establishing an actual religious organization, and that's totally okay. That's totally fine. If hindi pa ready na gumawa ng organization, at least have a charitable institution na mapupuntahan ng mga tao kung saan pwede silang makahanap ng lingap at comfort dun sa spiritual turmoil na meron sila ngayon versus having people be converted to atheism or being agnostic or converting to religious organizations na alam naman natin sa mga sarili natin na hindi rin naman natin naaniban. Dun sa konsepto nung paggawa, brother, katulad nun yun, tama ka nga doon sa sabi mo. Marami nga talagang iba't ibang acts of worshiping. Are you now open on establishing an organization? Yung pong tanong na yan, Kumbaga dun sa konsepto na I'm coming from the perspective na paglabas sa MCGI, sinong sasalo sa kanila? ayun, yun yung magandang tanong, Brother John, na tinatanong din po sa akin. And sinasabi ko naman po, with all honesty and sincerity sa mga live ko, na are you open? Magtatayo ka ba ng religion? Sabi ko, ang itinatayo lang naman na religion, yung nagiba. Wala na naman tayong dapat tayo dahil establish yung church na yon na nasa Bible. Ang sabi ng Biblia, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng hindi mananaig dito. And the gates of hell shall not prevail in it. So, walang chance na maigiba yung iglesia. Ngayon, saan tayo? Sabi ng mga nagtatanong, kay Kristo tayo pumunta. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ng mga tupa, ang aking tinig at nakikilala ko sila. Usap lang muna dun na huwag mo na magpatugpog kasi nakalive ka mo. Thank you. So maglit lang muna ako kasi may magpapatugpog dito sa gilid eh. Nakiusap muna ako para wag muna sila magpatugtog kasi naka-live tayo. Okay, meron akong tanong, brother, out of curiosity. Dun sa mga lumabas, merong mga individual na mga pagsamba. Paano yung konsepto ng collective na pagsamba katulad ng paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay wag ninyong kalimutan sapagkat sa paggawa ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay totoong nalulugod. Paano yung konsepto ng collective effort ng mga kapatid na lumabas? Anong doon? Anong idea mo tungkol doon? Actually ngayon, as of now, hindi pa yan ang kasi una wala sa na magtayo ng organization, ng religious organization. Kagabi Brother Isaac. Possible kaya kahit kung hindi man religious, at least charitable organization? Kasi kanina, brother, kagaya ng nabanggit ko
gabi, di po ba? Sabi mo, yan, yung pinag-usapan natin. Nausap ko si Brother CJ. Si Brother CJ Perez, apo yun ng na Perez. Noong na merong corruption, merong mga hindi tama na aral na ginagawa sa iglesia na kinamulatan niya, umalis siya doon at sumama kay Brother Eli Soriano. And tapos si Brother Eli naman ang nag-establish nun ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligit Sukay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. I remember those days. Yun. So ngayon paglabas nila nun, meron na silang nasamahan na panibagong grupo. Oo. In the case ng mga lumabas sa MCGI dahil nga ron sa allegedly mga katiwalian ng pangasiwaan, I will just say pangasiwaan kasi maraming tao yung involved, hindi lang naman isang tao eh. Exactly. Paano magiging sistema nun paglabas? Kasi ang nasa isip ko, pagka lumabas, ang mangyayari magkakanya-kanya. May mga pumupunta kasi sa akin dito na mga nagiging ateista. Exactly. May mga pumupunta na sa akin dito nagiging agnostic. Tapos may mga pumupunta sa akin dito, although very minimal naman, parang wala pa ata akong balita na lumipat sa INC. Pero obviously sa turmoil na nangyayari ngayon sa loob ng MCGI, ang malaking possibility niyan mangangalat. Exactly. Paano ang plano para saluhin yung mga lumabas? Exactly, Brother John. Ganyan din po yung nangyari sa panahon ng mga unang Kristiyano when they were being persecuted sa Israel. Nangalat po yung mga iglesia. Merong napunta sa Actually, nangalat lang sila physically. Pero spiritually, pare-parehas pa rin yung religious organization na pinagsasama-samahan nila. Physical lang yung pangangalat nila doon, naalala ko. Yes, they are Pero yung spiritual aspect, paano ang plano doon? Anong nasa isip? Yung mga nangalat na iglesia noong time, yung during the first Christian era, they were still bound by one doctrine. Kaya nga sinasabi ni San Pablo, ang iglesia merong isang espiritu, merong isang bautismo, merong isang Diyos. Ngayon, yun po yung sinasabi ko sa mga kapatid ngayon. Kasi meron pong nagtayo ng iglesia. Yung si Ulysses Villamin, nagtayo siya ng iglesia. Bakit? Ayaw niya na pamunuan siya ni Daniel Rason. So, meron po mga sumunod sa kanya. And yung mga sumunod sa kanya nag-alisan din dahil nakita nila na wala namang solid na naturo itong si Ulysses Villamin. And ganun din itong si Daniel Rason. Wala ring solid na turo. Kaya nga itong mga kapatid ngayon, kahit na dumadalo sila, meron kasing dalawang categories ng mga kapatid ngayon. Inside the church, merong close at merong active. Disregard na natin pagka yung isang kapatid nag-exit na, hindi na siya kasali. Doon sa mga kapatid na classified, doon sa mga actively participating sa mga activities dyan sa MCI. Dalawa yung mga classification, isang closet at isang active. Ngayon, maraming mga closets, maraming mga manggagawa na nagme-message sa akin na, brother, closet po ako, ganito, ganyan. And they are keep on feeding me, sending me files ng mga pagkakatipon na ito yung sinasabi ngayon. Napakamali ng mga sinasabi ngayon ni Daniel Rason. Sabi niya, going back dun sa tanong niyo, paano yung actually, ako po, wala akong alam. Ang sinasabi ko ngayon, mga kapatid, the very reason why I am this non-stop na pagsasalita on live, dahil yung mga kapatid, kagaya ng sinabi mo, Brother John, is merong naging atheist, merong naging agnostic. Because of that, yung ginawa ni Daniel Rason, hindi niya nilingap, hindi niya kinalinga yung supposedly na bilin sa kanya ni Brother Eli na lilingapin dapat sana yung kapatiran. Kaya nga po siya tinalaga na vice presiding minister or second in command sa authority ng iglesia. Ngayon wala po siyang ginagawang paglingap sa mga kapatid. Basta meron kang tanong ngayon, automatic you are tiwalag. Yun nga po, kaya naging trending yung auto-tiwalag na yan sa social media. And maraming mga
na brother, kagaya po nung after nating mag-usap, brother, merong grupo ng mga kapatid sa sa Europe. Nag-video call po kami at mag-usap. And right after naming mag-usap ng grupo ng mga kapatid sa Europe, merong nag-message sa akin, "Brother, do you have 2 minutes of your time that you can spare for me?" Sabi nung kapatid. So, na-obliga ako na pagbigyan yung kapatid kasi parang, sabi ko, 2 minutes of my time daw. Eh, hindi naman 2 minutes lang ang pwedeng ibigay sa kapatid. Buka ibinibigay eh. Tapos, binigyan ko po siya ng alam niyo po yung 2 minutes, more than 2 hours kaming nag-uusap. Nasa New York kapatid, very renowned artist po siya sa New York. Yung kapatid na yun, na hindi na rin po dumadalo because of the irregularities, the immorality, and the corruption that this leadership, Daniel Rason leadership is doing. Kasi noong una, Brother Jan, pinagtatanggol ko pa si Brad Daniel na mga kapatid, baka po hindi po nakakarating kay Brother Daniel yung pong dapat niyang malaman para po makapangasiwa siya to lead us all in righteousness. Tapos afterwards, siguro mga ilang araw lang, sa pagkakatipon po, sinabi niya, huwag ninyong sasalangsangin yung desisyon ng aking mga KNP dahil merong basbas ako sa kanilang mga desisyon. So, paano ko pa may pagtatanggol si Brother Daniel? Brother Daniel po, sinabi niya, inamin niya, I have full knowledge and accountability on what my KNPs are doing and their decision making. Yun, brother. Understood. Naiintindihan ko yun, brother. Naiintindihan ko yung konsepto na may mga problema dun sa dating pinagsamahan. Naiintindihan ko rin yung konsepto na may katiwalian. Naiintindihan ko rin yung konsepto na may mga laban ng kalooban sa mga individual. Ang gusto kong matutunan, brother, if you can share with me a path or a direction that yung mga tao pwedeng mapuntahan paglabas nila dun. Kasi I am really concerned dun sa konsepto na pag lumabas walang mapupuntahan. Tapos ang mangyayari, kakalat ngayon ng mga tao. Mm-hmm. If I may suggest, if it is possible, at least have a group session or an organization na kahit charitable institution lang muna sa pansamantala, kasi it sounds to me like people are scared of establishing an actual religious organization, and that's totally okay, that's totally fine. If hindi pa ready na gumawa ng organization, at least have a charitable institution na mapupuntahan ng mga tao kung saan pwede silang makahanap ng lingap at comfort dun sa spiritual turmoil na meron sila ngayon versus having people be converted to atheism or being agnostic or converting to religious organizations na alam naman natin sa mga sarili natin na hindi rin naman natin naaniban. Kasi I'm really concerned dun sa konsepto, brother, na yung pagmamalasakit mo, nakitang-kita ko talaga yung pagmamalasakit mo sa mga tao eh. Nakikita ko yung pagmamalasakit mo na isinasangkalan mo talaga yung buhay mo, isinasangkalan mo yung pangalan mo, isinasangkalan mo yung mga bagay na meron sa'yo na hindi naman nakailangan at hindi mo naman talaga technically obligasyon, pero you are still doing it for the sake of being a kind person, na mga, kumbaga, yung konsepto na magising yung mga tao dun sa mga pagkakamali na nangyayari. I'm also concerned dun sa mga lumalabas sa MCGI, kasi paglabas sa MCGI, where do they go from there? Naintindihan ko yung konsepto na spiritual, okay, sasamba sa espiritu at katotohanan. Yet, merong mga bago na mga tinuturing ni Pablo na mga bata sa pananampalataya na nangangailangan ng gatas. Mm-hmm. Yung mga yon, sino ang magbibigay ng spiritual nourishment sa kanila para magawa nila yung mga obligasyon nila na collective na obligation ng mga member ng isang organization na katulad ng unang panahon? Paano ang magiging sistema nun? Kasi syempre may mga paglabas doon, may mga tao maghahanap ng masasamahan yan eh. May mga tao rin at the same time maghahanap ng pagkakatipon. May mga tao maghahanap ng kung sino man yung organization na kanino kaya ako pwedeng tumulong kasi sobra na yung pera ko. Mm-hmm. Ganun yung konsepto eh.
sobra naman na para sa akin, sobra para sa pamilya ko. Saan ko pwedeng ilaan yung effort ko kasi matanda na ako, yung senior citizen na ako, retired na ako, I have all the money in the world, I also have all the time in the world, meron pa akong konting lakas. Saan ko pwedeng ilagay itong lakas na to so I can be justified in the eyes of the Lord? Actually, noong mga previous videos ko, brother, ang sinasabi ko, if you still think that staying in that church will still make you a better person, then so be it. Walang usapan doon. It's just that ang aking payo, sabi ko sa mga kapatid, yung pera ninyo na hard-earned money is i-focus ninyo sa family ninyo until such time na merong tumawag sa akin na kapatid na ano siya, matandang kapatid, KNC siya nung nag-split yung iglesia nung namatay si kapatid na Perez. Nung nag-video call kami, umagulgul siya, umiyak na rin ako. Doon pumasok yung talata na Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong makadamay sa kanyang kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Ngayon, going back to dun sa question ninyo, nasaan natin ngayon after exiting the church? Saan natin dadaling ngayon yung mga kapatid? Di po ba ang sabi ko, pumunta tayo kay Kristo kasi yung instruction kay Kristo. Ngayon, paano yung collective na na dapat gampanan ng mga kapatid na nag-exit? Kanina, kinausap ko si Brother CJ Perez, yung sinasabi ko po sa inyo, na apo nung kapatid na Perez na nag-establish ng church sa Pilipinas, na nakamatayan ni Brother Eli, eventually sumama sa side ni Brother Eli. Sabi ko, Brad, CJ, sabi kong ganyan, pwede po ba na mag-organize tayo ng community prayer sa mga kapatid? Kasi may mga kapatid na kinukulit ako na definitely hindi ako po pwede, sabi kong ganyan. Yun nga po, sinabi ko kay Brother CJ Perez na pwede po ba na magkaroon tayo ng community prayer? Sabi niya, may nagre-request, brother. Opo, kahit community prayer po sana. Po, pwede na yun, pansamantala, brother. Pwede na yun, pansamantala. If I may speak freely, wala mo ng formalities. Yes. Importante na kapag halimbawa, galing sa isang organization, dapat may papasukan ng organization na pangalawa. Bakit? Kasi mangyayari, kakalat lang ang mga tao, sayang kaluluwa. Sayang ang kaluluwa. Naiintindihan ko yung konsepto na may diferensya yung dating pangasiwaan. Hindi naman ako bulag nakikita ko yun Hindi rin naman ako bulag at the same time dun sa konsepto na pagkalabas sa isang organization, kailangan may sasalong organization sa kanila. Otherwise, sa mangyayari, papunta ng ateista, papunta ng agnostic, papunta ng mga kalabang mga religious organization na mga natalo naman na ni Bradley. Ang pinagmamalasakitan ko yung mga bago. Yung mga matatanda, understood na yun Kasi sasamba sa espiritu at sa katotohanan, understood na yun, naintindihan na nila yun. Alam na rin nila kung paano yung mga dating pagsamba na tinuro ng kapatid na Eli. Pero naiintindihan ko rin naman at the same time na mayroong mga bago na talagang asing kapapasok-pasok lang dun sa organization na kailangan ng tagapagturo sa kanila kasi mga hindi pa ito nakakakain ng karne. Mga gatas pa ang pagkain nila Ngayon, I am really concerned dun sa mga tao na lalo yung mga baguhan na walang malay sa religion na ang napakinggan nila ever since kasi mukhang pati sa hanggang ngayon ba ang doktrina ba ng MCGI si Bradley pa rin nagsasalita? Yun pa rin ng doktrina yung recorded ni Brother Eli. Kaya lang ang problema pagka ito may magandang tanong Ang sabi ni Belona, what's wrong po being agnostic at atheist po? Ang atheism kasi sa personal na experience ko sila, kumbaga scientific mind. Nagkakaproblema nga lang dun sa konseptong hindi sila nag-a-acknowledge ng Diyos. And siguro, pwede mong sabihin medyo okay pa yung hindi ina-acknowledge ng Diyos na hindi sila naniniwala. Pero merong mga tao na ateista na blatantly, as in talagang minamalign and minamock nila yung konsepto ng pagkakaroon ng Diyos to the point na they're starting to be extremely toxic and very painful to hear. Nakakatakot yung konsepto ng ateista kasi kung walang Diyos, edi okay lang, kahit maka-offend ka pa ng sobrang daming tao, ayos lang. Ang problema, paano kung meron pala? Exactly. Tapos pagdating mo sa kabilang buhay, surprise motherfucker. Surprise motherfucker, may Diyos pala sa kabilang buhay.